kapadyak, ito na. Ito na. Ito na ba? Ano nga ba yun? Good day po mga kapadyak, ito po ulit si One Hand Biker, ang inyong kapadyak. Sa wakas po mga kapadyak, meron po tayong bagong upgrade dito sa aking bike na si KTM Era. Ayan, meron tayong bagong hydraulic brakes mga kapadyak. Mapapalitan ko na po yung aking lumang brake set. Ayan, itong Shimano XT po na ang BLM 765. Ito pong BLM65 po na brake lever po na ito mga kapadyak ay bigay lang po sa akin ni Sir Marshall. Siguro mga last 3 years ago pa po mga kapadyak, kaya makikita po natin na may mga corrosion na siya. Ayan, may mga corrosion na po siya dito. Ayan, tapos ayun dito po sa ibabaw pa yung kanyang bleedan. Pag i-bleed po siya, aluminum po yung lever na ito. Tapos yung adjustment niya, ayun po, parang pre-stroke niya po kung gusto niyo pong palayuin o mas malapit mga kapadyak. Yan, makikita niyo talaga oh, corrosion na siya dahil sa pawis po yan mga kapadyak. Tapos may mga nararamdaman na rin ako na squeaky pag siya ay pinipiga mga kapadyak. Ano nga ba yung bago natin na brake set mga kapadyak? Grabe, excited na talaga akong ikabit po ito. Naghanap ako ng mga review nitong brake set na to. Wala akong nakita. Yung caliper po kasi nito pwedeng partneran ng ibang brake lever. Tapos yung combination po nito na nakuha ko po na brake lever pati brake caliper ay wala po akong makita na ibang review po sa YouTube or sa Google mga kapadyak. Ito lang yung nakita ko na pinag-combination po na model mga kapadyak. Okay, buksan na po natin ito mga kapadyak. Ayan o mga kapadyak. Hindi po pala ito brand new, no? Correction lang po mga kapadyak. At wala naman ako sinabi na brand new to. Pero para po siyang brand new din mga kapadyak dahil itinanggal po siya sa stock na e-mountain bike mga kapadyak. Ayan, grabe. Sabik na ako ipakita to sa inyo. Hop. Tcharan! Wala pa. Okay, ayan. Yan, ito naman yung front. Hindi po ito yung box niya mga kapadyak. Dahil inilagay lang po nila to sa box. Pero good as brand new po ito mga kapadyak dahil nagpapalit din daw po yung nagbenta po nito ng ibang brake set, na mas magandang brake set mga kapadyak. Yung mas quality. Alam na yung mas quality. Siyempre mahal yun, hindi natin kaya mga kapadyak. Ayan, ito yung bago ko pong brake set. Ito yung front ha. Ito po yung quad piston. Yes! Sa wakas, hindi na ma-stress yung daliri ko. Squeeze. Medyo konting ano na lang pitik sa modulation ng pag-brake, lalo na sa mga stiffness. Hindi tayo mangangalay kasi pag nagda-downhill tayo mga kapadyak, lalo na sa mga rocky. Ito lang yung nakakapit sa akin, itong daliri na to, tapos may traction na ako dito, di ba mga kapadyak, na sumip lang ako, hindi na nawawala, parang arthritis na siya. Kaya nahihirapan ako minsan sa maneuver, lalo na sa mga stiff, sa mga lusong na matitindi, tapos may mga liku-liku pa. Yung brake lever po nito is Diore. Wala naman nakasulat na Diore. Ito po yung BLM4100. Yan, mga kapadyak. Yan. Pakita ko sa inyo. Ewan ko lang kung kita BLM4100 mga kapadyak, yung brake lever po niya. At ito po ay galing sa Shimano Diore 10 speed mga kapadyak. Yung series po netong BLM4100 mga kapadyak. Ang hirap po makakita rin ng brake lever type po na ito para siyang pag tinawag, parang kamukha siya ng MT200 mga kapadyak. Pero makikita nyo po yung design niya. Ayan, mga kapadyak. Meron siya ditong stopper at nilagay po dito sa gitna itong brake mounting. At kung makikita nyo po, mapapansin nyo po, parang siyang katulad sa mga XT, SLX at yung bagong Diore. Dahil siya po ay I-spec na rin po mga kapadyak. Ayan, makikita nyo po, may kapitan po dito ng shifter. Yan. Front and rear, meron po siyang kabitan mga kapadyak. Wala nga lang tong kasamang adapter itong nabili ko. Okay lang kasi ito naman po ay saktong-sakto po sa handlebar mga kapadyak. Hindi na po kailangan nung adapter na kailangan masikip siya pag sinalpak sa handlebar. Hindi siya katulad nung dati po na mga nilabas na I-spec na kailangan ng spacer para sumikip. Okay, ano nga ba tong caliper niya po mga kapadyak, no? Grabe, para siyang non-series ang dating mga kapadyak. Para siyang Diore non-series. Hindi ko alam kung correct ako mga kapadyak. Ayan, kita nyo naman, no? Malaysia. Parehas po to yung brake lever, pati itong brake caliper. Yan mga kapadyak. Ito po yung BRMT420. Yan, BRMT420 po mga kapadyak. Sorry medyo madilim, wala tayong spotlight. Yan. Yan, makikita nyo naman po, no? May dalawa ditong bilog. Ibig sabihin, dalawa yung piston kada sa isang side po mga kapadyak. Dalawa kada isang side, di quad piston sa mga hindi pa po nakakaalam. Yan. Tapos, mamaya tatanggalin po natin yung brake pad po nito mga kapadyak para makita po natin kung ano po ba yung piston niya, kung ceramic po ba or plastic mga kapadyak. Tapos,
tignan natin kung ano yung nakalagay dito na pads. Kasi dalawa to, resin, metal pads yan. Tapos yung mapapansin din po natin dito mga kapadyak, no, itong pinaka-pin niya, yung pa rin yung, ano po, yung occasional pin or classic pin na ginagamit ng series. Hindi pa po siya yung thread type na pin na madali lang tanggalin. Ito gagamitan pa natin ng cutter or pliers or long nose mga kapadyak para mabunot itong pinaka-pin niya po. Ayan. Tapos yung design niya po, no, para siyang yung M447. Ayun yung gamit ko ngayon, yung M447 mga kapadyak. Tapos yung mounting niya, yung pa rin. Tapos straight, one-way bleeding. Yan, makikita nyo yung sa may hose niya po mga kapadyak. One-way lang po siya. Tapos yung hose niya, makapal. BH90. Yun pa rin naman po yung BH90. Kaso yan yung TG22. 100, may nakasulat. Ito yung nakalagay is power hose eh. Yan. Okay. Ito naman po yung pang front mga kapadyak. Buksan po natin yung isa, yung pang likod. Since nagaling daw to sa electric mountain bike mga kapadyak, sabi sa akin medyo mahaba daw tong ano na to, itong hose niya mga kapadyak. Madali lang natin to may install sa KTM Era ko po, no? Kasi hindi po to internal cabling mga kapadyak, yung rear niya. Kaya madali lang tayo makakapag-adjust kung medyo mahaba. Hindi na natin kailangan magputol po. Yan. Ito nilagyan ko ng ano po, ng yung pinaka-lock niya sa gitna. Kasi tinry ko muna na piga-pigain siya mga kapadyak. Yan. Hindi rin natin malalaman dito yung modulation kasi hindi pa natin nakakabit mga kapadyak eh. Yan. Tapos ito yung ano, yung nakasulat sa ano niya, sa hose. Yan. May nakasulat na Shimano High Power Brake Hose. Titesting din po natin mamaya mga kapadyak, no? Kung pwede dito yung mayroong cooling pin mga kapadyak. Meron akong dalang sample mga kapadyak na from XTR na brake set, bagong-bago po yun. Testing po natin kung compatible po dito kasi sa website ng Shimano ay hindi po compatible. Malapad naman siya, tapos pwede siyang hugutin dito sa ibabaw eh. Yan oh. Yung mga nakita ko doon sa sa review sa YouTube, downpull daw siya, downpull. Ibig sabihin, sa ilalim hinuhugot yung brake pads. Tignan po natin mamaya no kung pwedeng pataas. Siguro kaya sinabing pababa kasi wala nga po siyang cooling pin mga kapadyak, kaya hindi rin mahihila pataas po mga kapadyak. Yan. Tapos yung hulma ng ibabaw niya, yan. Para siyang may shape siya na curve. Alam ko yung may mga kailangan ng cooling pin, dapat medyo flat po ang design. Pero may mga iba't ibang design naman po ng cooling pin na brake pads mga kapadyak, lalo yung mga resin pads na baka may mag-compatible dito. Yung dala ko baka compatible. Sulit yung bili ko po dito. Nabili ko po sa Stash Bike and Lifestyle po dito sa Anabu ng 4,500. Grabe. Mga 2 linggo na akong tingin-tingin sa sa marketplace na ng Facebook, tapos sa sa Shopee, sa Lazada. Wala talaga akong makita na budget meal na quad piston mga kapadyak. Tapos ayun nga, sinabi ko doon sa tropa ko na naghahanap ako kasi gusto ko na mapalitan tong old school ko na brake set. Ito pong old school na brake set na to, no? Ang ganda pa rin po mga kapadyak. Yung caliper lang, parang sira na yung yung piston na ramdaman ko na yung ganit. Pag pinipindot mo, gumagana na siya. Kailangan nang i-overhaul. Pero hindi ko pa po ito itatapon mga kapadyak. Baka magamit ko balang araw. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube ko po, no? Please hit the like and subscribe po. One Hand Biker sa YouTube po. Tapos, pa-follow na rin po ako sa page ko sa Facebook na One Hand Biker, pati sa Twitter and Instagram mga kapadyak. Hindi sundot na rin po ito. Yung clamping niya, ayan, pwede siyang matanggal tulad ng sa XT. Compare dito sa gamit ko dito po mga kapadyak na kailangan ko pa itong bunutin lahat para maikabit itong brake lever mga kapadyak. Yan. Hindi tayo mahihirapan kasi hindi internal cabling po itong aking hydraulic brake. Itong upgrade na to is malaking tulong po to sa akin mga kapadyak kasi kumakarera din po tayo. Yan. Kaya mas nag-focus ako ngayon sa safety mga kapadyak, tapos kung saan ako madadalian. Yung magiging worth it po yung ating pinambili dito at hindi masasayang mga kapadyak. Abangan nyo po yung video ko po kasama si JC ng Stash Bike and Lifestyle mga kapadyak. Oo nga pala mga kapadyak, bago ko po pala ito binili mga kapadyak, ay tinesting ko rin po pala kung magiging compatible ito sa akin, sa aking setup sa handlebar ng brake set ko po. Dahil iba nga po yung mounting nito, wala siya sa dulo mga kapadyak, nandito siya sa gitna. Kung bakit siya nilagay dito sa gitna, para raw dumakas ang braking power niya mga kapadyak. Ang magiging problema ko po, yung shifter ko ay nandito, yung grip shifter. Naisip ko baka umatras mga kapadyak. Tapos, kasi ito ay napunta sa gitna. Pero kinalaunan, na-realize ko rin na inusog lang naman dito yung mounting. Inisip ko mga kapadyak na kunwari, nandito rin yung mounting. Nandito pa rin yung hangganan mga kapadyak. Ibig sabihin, walang magbabago. Ngayon, yung second na
aking tinignan kung magiging compatible siya ay kung pag binaliktad ko ito mga kapadyak, tulad ng ginagawa ko sa preno ko. Ayan. Kung babaliktad siya ay magiging maganda po yung lapat. Ayan, kasi ito yung front mga kapadyak ha. Ito yung unahan na nasa kaliwa na gagawin ko tong panglikod. Paglilipatin ko po mamaya yung brake hose neto mga kapadyak, kaya magbi-bleed din po tayo ng konti, magdadagdag tayo ng oil mamaya kasi tsakto mababawasan. Ayan mga kapadyak, itong nasa ilalim yung pang right mga kapadyak. Tapos ang magiging setup po natin ay nakaganyan. Ayan mga kapadyak, oh. Tignan nyo po ang mangyayari. Ayan yung mangyayari mga kapadyak sa brake lever ko. Bago ko po ito binili, no, pinag-isipan ko din po mga kapadyak kasi gusto ko yung design ng mga XT, SLX, M6100, M7100, tapos yung mga M9000 na brake set. Kasi ang gaganda, ang liliit, ang iksi. Pag pinindot mo, ay mararamdaman mo yung piston mga kapadyak kasi naka-ceramic din po yung piston po nun mga kapadyak, no. Ayan, makikita nyo. Mukhang wala naman po akong magiging problema sa pagkabit nito. Yun lang, ito, yung naisip ko, medyo mahaba. Parang naisip ko kung maganda kung maikli. Pero na-realize ko na baka pag maikli, pag piniga ko, tamaan yung grip shifter ko kasi medyo malapad po yung grip shifter mga kapadyaking. Tapos ito, magkakaroon ng espasyo, baka pwede dito yung lagayan ko ng lockout, remote lockout ng aking tinidor. Yan. Yan, makikita nyo mga kapadyak yung itsura ng aking brake set. Sa mga tulad ko rin na may kapansanan na isa yung kamay, pwede nyo po itong gayahin yung setup ko po. May mga nakapagtanong na rin po kung paano yung setup ko, na tulad ko na may kapansanan din po na isa yung kamay. Kung wala yung kaliwa mong kamay, pwede nakaganto po yan. Yan. Hindi ka na magbabago ng ng brake hose kasi yung pang kaliwa is pang unahan na po. Yun yung lagi mong ilalagay sa ilalim, yung pang unahan, kasi ang unang pinipindot ay sa taas, yung una nating napapansin kalabitin, kaya dapat ang nasa taas ay pang likod para pag nabigla hindi ka susubsob mga kapadyak. Ayan, pwede nyo rin pong i-share sa mga kakilala nyo na hindi pa po nakakapanood ng video po na ito or hindi pa nakakakita nung bike setup ko po mga kapadyak. Ayan, tanggalin po natin tong pin na to mga kapadyak, no, para makita po natin kung ano po yung piston po nito mga kapadyak. Yan. Hindi po kasi nakalagay sa website ng Shimano kung ano po yung piston ng MT420. Yan. Gamit tayo ng plies. Ingat-ingat tayo, no, mga kapadyak, no, sa pagtanggal ng pin, lalo na sa pag-stretch po nito. Baka magasgasan natin, kabago-bago pa naman. Itong brake set kasi mga kapadyak, hindi to madaling magasgasan kumpara sa RD. Kasi tagon-tago to mga kapadyak eh. Hindi katulad nung RD nakalawit mga kapadyak, kaya pag sumemplang ka talagang bug, chugudugudugudug. Gas-gas, kahit anong ingat. Pero kung magiging maselang ka naman sa bike mga kapadyak, hindi ka mag-e-enjoy. Kung papairali mo yung super selan mga kapadyak, hindi mo ma-enjoy yung trail, lalo na yan. Yan, dahan-dahan. Yan. Yan mga. Yan, natanggal na po natin. Ito po yung sinasabi ko po na pin mga kapadyak, no? Ayan. Yan, itong pin na to. Lagyan natin dito. Tapos try natin tulak pataas mga kapadyak itong pinaka po, brake pads. Yan, pwede naman pala eh. Ayan oh. Oh. Nailalabas pataas mga kapadyak. Tapos hawakan natin dito ha. Yan na, nanganganak na ng brake pad. Yan, makikita nyo sa camera. Yan mga kapadyak, kitang-kita nyo po na pwede pa na pong hatakin pa itaas itong brake pad mga kapadyak. Yan, mali yung mga nakita ko doon sa review mga kapadyak, dahil siguro itong brake pad nya ay walang cooling pin. Yan, ang nakalagay po sa kanya ay resin mga kapadyak, no? Resin. Yan. Resin na D03S mga kapadyak. Ayan, Shimano. Mga kapadyak, legit na legit po, no? Tapos yan, malapad po ang kanyang brake pads. Hindi ako lugi dito mga kapadyak dahil bagong-bago po, no? Ayan, no? Nasa 100% po yung niya, yung brake pads niya po mga kapadyak. Sulit na sulit yung bili po natin dito. Yan, masisilip na po natin yung kanyang piston. Itong 4 piston niya mga kapadyak. Aha. Bunutin natin siya dito sa box. Ang binuksan po natin, no, yung front brake. Yan, itong front caliper. Yan po yung kanyang piston. Gamit tayo ng ilaw. Charan! Yan. Sana po ay nakikita nyo. Kulay itim yung kanyang piston mga kapadyak. Ibig sabihin,
Plastic siya. Tetesting po natin yung cooling pin na pang Shimano XTR. Meron tayo dito na ice-tech na brake pad mga kapadyak. Bakit tinawag to na ice-tech? Dahil hindi po kaagad umiinit. Meron siyang heatsink mga kapadyak. Try natin po isalpak muna tong isang pisngi kung papasok. Tapos kung yung hulma ay babagay. Okay? Yun ang magiging problema mga kapadyak. Yan o, hindi siya pwede. Itong pang XTR. Makikita nyo po no mga kapadyak, yan yung butas ay hindi tumugma po dito sa sa lagayan po ng brake pads po netong MT420 mga kapadyak na caliper. Yan dahil iba nga yung design po ng XTR, meron silang kanya-kanyang patent design mga kapadyak by model. Yun nga, tetesting natin sa mga susunod na araw mga kapadyak no. Yung may cooling pin na pang XT mga kapadyak. Alam ko meron ako na itabi na pudpud po nun pero wala dito sa bahay. Okay. Yan, ito yung XTR, hindi siya compatible pero siya ay pasok din po dito. Yun lang, hindi pasok yung sa butas. Yan, simulan na po natin i-install. Ang gagawin po natin pagpapalitin po natin mamaya itong brake hose. Kaya meron tayo ditong bleeding kit at meron din po akong Shimano mineral oil dito mga kapadyak. Kasi magdadagdag po tayo mga kapadyak. Kasi pagpapalitin natin yung brake hose, asahan natin na magkakaroon ng konting tagas to mga kapadyak. Tapos hindi na natin kailangan yung yung injection. Yung kakailanganin na lang po natin diyan ay yung pinaka-embudo niya. Mga kapadyak, mamaya ipapakita ko sa inyo po kung paano yung ginagawa ko po. Na ising-isi lang, kayang-kaya nyong gawin. Iwan na natin yan dyan kasi yan yung gagamitin natin. Ayan, wala tong left and right, parehas siyang pwedeng kabilaan. Install natin to. Tapos itong pin dito siya sa labas ng gagaling. Yan, ito. Tapos ingat-ingat sa paggamit ng plies. Baka madenggoy natin. Yan, konting konting bending lang mga kapadyak. Tanggalin muna po natin ito lahat. Itong mga nakalagay dito mga kapadyak, no? Gamitan na natin ng time-lapse. low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.